Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang pobreng Kapampangan uli. Ayan, siguro relate na kayo dyan sa mga tinatopic natin at ipinapalabas. Ito bago na naman po itong aking video na ipapalabas po sa inyo at talagang ginagawa ng mga kalalakihan na katulad natin na nandito sa abroad. Kapag naboboard tayo at wala tayong mapanood, lalo-lalo na malayo tayo sa ating mga asawa at yung mga iba dyan, yung mga teenagers na pausbong na ini-inventure nila yung kanilang mga nararamdaman, yung mga kanilang pagkalalaki, yung manonood sila ng mga ganito na mga pornografiya. Yung pornografiya guys, nakakaapekto ba sa atin ito? So ito po yung topic na i-discuss ko. Napanood ko rin na naman ito at i-share ko sa inyo. Talagang normally sa mga kalalakihan, aminin nyo yan lalo-lalo kapag naboboard kayo, na-stress kayo, at magsisearch kayo, yung iba pinapanood ito. Wag po tayong hipokrito Totoo po ito. Umamin kayo dyan. So, ako rin, pag wala akong magawa at bored na bored ako sa sarili ko at gusto kong masiyahan, pero hindi ko alam kung may epekto to sa akin, pero as my base of my experience, lalo-lalo na dito sa panonood natin ng pornografiya, totoo, marami ting epekto sa atin ito, lalo na kapag nanood tayo, 'di ba? Yung sarili natin, yung isip natin, hindi natin malaman, umiikot ang ating isipan, naglalaro at nakakaapekto talaga ito yung panonood. Yung sobra, wag naman sobra ha. Kasi normally naman sa ating kalalakihan na ah, manood ng ganito, 'di ba? Pero masama masama po yung gano'n na panonood. Masama ito sa mata ng Diyos, sa tao, pero as a human, as a nature human, hindi po natin maiwasan 'to. Tayo po'y tao lamang, nagkakasala, pero ang mga maling gawain na ito ay nakakasama din siyempre at yung panonood nito ilagay naman natin din sa ayos. Merong mga nakakasama nito yung panonood ng ganito, yung iba hindi na makontrol ang sarili kapag nakapanood sila, lalong-lalo na wala silang partners o malayo sila o yung iba mga may may maano yung pag-iisip o yung iba addicted sa mga pinagbabawal na gamot at nakapanood nun. Yung iba nanggagahasa o yung iba ah, ah, ginagawa na ng lantaran, 'di ba, mga manyak. So yun po ay nakakaapekto dito sa panonood ng ating ah, ganito na pornografiya. Kaya yung panonood natin ilagay po din naman natin sa ayos. Meron pong nakakabuti at meron din naman mas marami yung nakakaapekto. So ito po yung pag-uusapan natin at i-share ko po sa inyo. Pasensya na po kayo itong topic na ito. Talagang hindi po maganda. Pero as a vlogger na sabi ko po sa inyo, yan napanood ko at nalaman ko, i-share ko lamang po sa inyo kung ano yung epekto nitong mga pinapanood natin. Kung ano yung epekto sa ating sarili. Yung sa sobra ng panonood natin at nakakaapekto na tayo sa ating mga ginagawa. So, yun nga sinasabi ko po sa inyo, nasa inyo po yan kung yung mga ginagawa ninyo ay mahalay sa panonood ninyo dahil ang panonood na ito talaga nakakaapekto. Kaya watch this and ito po para po sa inyo yung mga mahihilig na manood ng pornography. Ito po yung masama nung yung pornografiya o yung porn na ay yung panunod ng palagi.
So, siyempre tayo ay mga lalaki at may mga babae na hindi maiwasan na minsan nasosobrahan tayo sa panonood ng pornografiya. So, ano yung side effect sa atin at ano yung hindi maganda na maaring mangyari sa atin kapag nanonood tayo na sobra at sobrang na-addict dito, di ba? At lalo na ngayon, meron tayong ano, problema, yung pandemya, hindi tayo nakakalabas. Nandito lang tayo sa kwarto at hindi natin alam kung ano yung bubuksan natin panonoorin. Yung iba nanonood ng mga um, action, drama o ano pa man diyan. Pero yung karamihan sa atin lalong-lalo na sa mga kalalakihan na malayo sa asawa na nandito sa abroad, 'di ba? Aminin po ninyo 'yan. Totoo po ito na kapag nag-iisa tayo na natutokso tayong manood ng pornografiya. Pero dito po sa Saudi, talaga pong masama dito. Huwag natin pong gawin 'yan kasi talagang kapag nahuli ka ay mapaparusahan ka. So, ingat lamang po tayo. Hindi naman po tayo na talagang as ah, ah, masama. Basta tao lamang po tayo, 'di ba? As a human, kailangan din po natin 'yan na maging maligaya. Pero iayos po natin yung ating gagawin. Lalo na sa kung makakasama sa atin at dito alam niyo naman po sa Saudi, 'di ba? Hindi po hinihikayat na manood po kayo ng pornography dahil po napakasama po at talagang bawal na bawal po dito na panoorin yan. Kaya kayo, kung kayo ay nasosobrahan na sa ganyan, be, be honest to yourself. Wag po kayong abusihin ang sarili ninyo. Wag ninyong anuhin na manood ng ganitong mga palabas. Kung gusto nyong maging masaya sa inyong sarili, manood kayo ng comedy o kung gusto niyo ng action or horror or drama. Pero ito, not advisable na lagi ninyong panoorin kasi po nakakaapekto po sa ating isipan. Lalo-lalo na kapag ikaw ay nai-stress, wag niyo pong panoorin lalo po kayo mai-stress at lalong-lalo na 'di ba malayo tayo sa ating mga asawa at baka kung ano yung magawa natin sa ating sarili at hindi natin makontrol at meron tayong makita na alam niyo na dito at hindi lang dito sa Saudi, sa ibang bansa na makagawa tayo ng hindi mabuti at alam niyo na sa sarili natin at makakaapekto. So, let's discuss this guys kasi po isa rin po sa mga pinag-uusapan din ito na talagang napaka-importante lalo na sa mga kalalakihan na kung ano yung epekto sa atin lalo na sa ating pagkatao. Yung iba diyan, yan sa sobrang ano niyan, napupuyat, nakakapanood ng ganyan na pelikula. Yung iba walang ganang pumasok dahil sa puyat sa pakapapanood yan at minsan nakakagawa tayo sa ating sarili na paglaruin at yung kondisyon ng katawan natin matamlay tayo sa sobra nating panonood, di ba? Nakakaranas din po ba kayo ng ganyan? So, ganito po yung epekto sa atin yan. Kapag wala tayong ginagawa, nandito lang tayo sa bahay, tayo ay naboboard o sa ating mga laptop dyan o computer. So, siyempre, nagiging maano yung pag-iisip natin, di natin alam kung ano yung papanoorin natin. So, mas mabilis yung tukso dahil nag-iisa ka, makakapanood ka nito at makakapanood. At tayo nagse-search. So, eventually, manonood tayo ng mga ganitong pelikula. At hindi maiwasan yan. Pero, so, ito sinasabi ko po sa inyo, kailangan yung panonood natin, i-balance po natin yan. I-balance mo yung panonood, i-balance mo yung ating ginagawa, yung pagsasarili. I-balance mo lahat para walang masamang epekto sa atin.
sa ating katawan. Pero ano naman kaya yung epekto na sinasabi ko sa inyo? Sa'yo, especially sa ating mga lalaki, dahil alam naman natin na tayo ay mga lalaki na lalo na nandito tayo sa abroad, wala tayong partner, di ba? Lagi tayong nakakapanood ng ganyan, kaya yung iba na-addict na nakakapanood ng ganito. So, itong palabas na ito guys, napanood ko lamang at ito nalaman ko rin po. I-share ko lamang yung maaring side effect na makukuha ninyo kapag kayo ay na-addict dito. Especially tayo mga lalaki. So, sa mga babae, meron din ng yung mga karamihan na naapektuhan dito, na-addict dito, tayo mga lalaki, yung mga lalaki, ang kadalasan na makakakuha ng ganitong klase ng side effect. So, una, triggers addiction. Kung hindi nyo alam, hindi lang po o yosi, alak o drugs ang nakaka-addict, kundi nyo po alam, pati po yung panonood ng porn ay nakaka-addict. Kasi nga ito ay nagbibigay sa atin ng pleasure. At kapag ginawa na natin ang pang super science, kapag nanood tayo ay naglalabas ng ating hormones ng good effect sa ating katawan. Pero, 'di ba? May mga epekto to at yung iba may magandang epekto, yung iba nagiging masaya, 'di ba? Relax, masaya sa mga ganun na sandali. Yung tipong 10 minutes, 15 minutes, yung iba talagang addict na, 'di ba? Tumatagal ng ilang oras. 2 oras, yung sobrang addict na. Kaya kung minsan, yung mga tao ay na-addict sa panonood nito, lalo na yung mga single, 'di ba? Walang asawa at tayo nga single dito sa abroad. Wala tayong partners. 'Di ba? Wala at yung iba walang girlfriend. Hindi namang pogi. Siyempre kapag nanood ka ng porn, mapapanood mo na napakagandang mga babae, napaka-sexy. So, mag-imagine yung isip natin, magiging pantasya, maa-addict ka ngayon. Oh, isipin mo na hindi ko na pala kailangan na mag-girlfriend. Kahit na yung ating mga mobile, mga laptop, computers, di ba? Yung kasama natin, magiging masaya tayo. Magiging masaya ka kaya kung yun lang lagi mong ginagawa. Siyempre, much better pa rin na meron tayong partners at may yung ating nararamdaman, ihayag natin sa ating ah, partners na talagang yung init mo talagang mararamdaman mo, hindi yung manonood ka lang na hindi ka masasatisfied din, kundi yun kung lagi mong gagawin yun, makakaapekto rin sa pagkatao mo yun. Kasi nga, yung sarili mo, hindi mo na alam, nagiging addict ka na, yung iba, nasosobrahan na, nagiging manyak na, yung iba, nakakaapekto yun ng gagahasa, di ba? So, yun po ang epekto ng panonood po ng porn, kaya kailangan kontrolin po din natin yan. So, alam niyo naman po, yung lahat ng addiction na ganyan ay masama. Katulad ng sinasabi ko, kapag lahat ng sobra ay ginagawa mo, masama na ito. Kapag kulang naman, masama din ito. Kailangan i-balance natin. Kaya nga, iwasan natin maging addict sa mga bagay, especially kapag porn na ang pinag-uusapan. Kasi maaring effect na magkaroon sa iyong katawan o sa pang-araw-araw na gawain, maaring hindi mo na gawin ang dapat mong gawin, di ba? Na stay ka na lang diyan sa harap ng mga laptop mo, sa computer mo, sa cellphone mo, sa loob ng kwarto, 'di ba? So, yung sinasabi ko po sa inyo, yung isa pa, yung can't get aroused. Alam niyo po ba 'yon? Ito yung mga nagiging problema kapag kayo ay may asawa. Kapag nasobrahan kayo sa
pornografiya, hindi natitigas yung inyong manoy. Kasi yun, na-addict na kayo kasi at yun nga, nagsasarili kayo at pag yung asawa ninyo nagyaya, hindi na siya gano'n kaaktibo dahil sa kapapanood niyo at sa kakapalabas niyo na mag-isa, yun po ang nakakaapekto. Kaya yung pornografiya na yan ay tigilan niyo po yan dahil hindi po maganda sa atin. Dahil kapag may asawa ka at yun nga, may asawa ka na maglalabing-labing kayo at yung sa panonood mo na yun, i-imaginein mo yun na panood mo, hindi siya. So, paano ka titigasan? 'Di ba? Yun po ang sinasabi kong makakaapekto. So, yun, mahihirapan ka ng maging matigas, 'di ba? Nangyayari ito, hindi po pag kayo ay mayroon bonding moment na gagawin niyo na yung ginagawa ng magkasintahan o mag-asawa, 'di ba? Ay mahihirapan ka ng patigasin siya muna dahil sa na-addict ka na sa panonood nito. At siyempre, lalo na kapag ang inyong partner ay yung asawa ay hindi na gano'n ka-sexy. Siyempre, kapag nanonood tayo ng ganito na palabas na pornografiya, siyempre, yung pinipili natin yung sexy, di ba? Hindi naman tayo manonood ng isa-search natin yung mga matatanda na nagtatalik. Siyempre, yung sexy, maganda. At uh, yung kanilang katawan, ang kanilang organ o ano, tayo at kanilang Pepe, maganda. Sorry to say that wag po kayong ma-offend lalo sa mga kababaihan na makakapanood nito o sa mga kalalakihan. Totoong-totoo pong nangyayari. Kaya ibabahagi ko lang po itong usapin na ito. Ito, ipinalabas ko po ito, sinasabi ko lamang po sa mga kalalakihan o sa iba pa man na pati kababayan din 'to ginagawa po 'to. Hindi naman lahat. Kumbaga sa 100% nasa 30% lang ang nanonood ng mga kababayan na ganito na yung pornografiya. Halos sa mga kalalakihan kung 100% 'to nasa 98% sa mga kalalakihan ay nanonood po nito. Aminin niyo po 'yan. Hindi po pagsisinungaling, real talk po 'to, 'di ba? So, ito kapag nakapanood ka ng pornografiya, yung lalo na sa mag-asawa, ito po yung nakakaapekto. Kumbaga kapag nakapanood ka yun, tapos ah, tumigas na si Manoy at nagpalabas ka na, tapos ang asawa mo, yan nagtalik kayo, makaka-ano ka kaya, makaka-score ka pa kaya? Kumbaga wala ng excitement eh. Dahil nga sa papanood mo ng pornografiya kasi makikita mo yung halimbawa, yung partners mo, nanganak na, mataba na, wala ng korte ang katawan, doon sa panonood mo, ini-imagine mo yun. So, pag sinipingan mo yung asawa mo, nawawalan ka na ng gana, di ba? Yun ang epekto. Hindi ko naman inaano, pinipinta sa mga misis natin dyan na, yun nga, wala ng korteng katawan. Ang mahalaga ay mahal nyo yung bawat isa kahit na ano yung katawan ninyo mataba o matanda ka na basta't nagmamahalan kayo magkasundo. So ito po yung pag-uusapan lang po natin na yung epekto ng panonood kaya bawas-bawasan po natin yan. At yung mga kalalakihan dyan na nasanay na yung ating utak sa panonood ng ganitong palabas. So tayo mas na-excite tayo na manood na pornografiya. Yung panonood natin, yun ay nawawala na yung excitement pagdating sa iyong partners. Siyempre, makakaapekto sa inyong relasyon. So, maari na hindi na yung titigas, di ba? So, hindi na ano yung kagaya ng mahabang oras. Ito ay maging problema rin sa kalagitnaan ng laban, ng gera, tapos bigla yung pipreno dahil siya yung manghihina. So, yun yung nagiging problema kapag kayo ay na-addict na sa pornografiya. Ito, so ito nagiging not interested na kayo sa inyong partners, 'di ba? So nangyayari kapag hindi ka na na-arouse, hindi ka nagaganahan. So hindi ka na gano'n ka-attractive sa iyong partners. Siyempre,
anong laban ni yung asawa mo, 'di ba? Na yung matataba na, yung matanda na, 'di ba? Ang tanging may iwan yung pagmamahal. Pero alam naman natin na tayong mga lalaki na hindi naman lahat ng lalaki ay yung babae yung physically na ang ating appearance, ah, pagtingin natin sa babae ay yung hindi tayo ma-attract, 'di ba? So, kailangan kapag nanonood tayo nito, i-balanse po natin. Kasi yung iba, nagtutuon na dito, na-addict na dito. Kailangan kontrolin po din natin yan. Kasi yun nga, sa past na mga sinabi ko na nakakaapekto po sa atin pagkatao yan. Sa ating mga ginagawa, sa performance, lalo sa ating mga partners. So ito, kapag na-addict ka na dito sa panonood mo na ito, siyempre maapektuhan din yung inyong pagkasama. Dahil ma-attract ka na dun sa mga pinapanood mo. Tapos yung asawa mo wala nang silbi, matanda na, at lumba-lumba na. So maraming epekto po yun yung sinasabi ko sa inyo na panonood ng pornografiya. Kaya iwas iwas-iwasan po natin ito. So ito, nakakaapekto rin lalo na kapag ikaw ay ganyan na hindi ka hindi mo muna wala ka ng interes sa iyong asawa at nagyayaya at niyaya ka ayaw mo dahil nga yun nga nakagawa ka na ng nagsarili ka na at dahil sa panunood mo at wala ka ng gana sa kanya. So makakaapekto 'yan sa inyong relasyon at lagi kayong mag-aaway at masira ang inyong pagsasama at ikaw mainitin ang ulo, 'di ba? So itong vlogs ko na ito, yan po at shinare ko po sa inyo para alam niyo rin po kung ano yung epekto ng mga pinapanood natin. So, isa pa rin yung sinasabi ko po sa inyo na ito ay isa na nakakasama din na yung panood na ng ating pornography ay yun nga yung relationship sa ating mga asawa. So, isa pa rin ito yung makes you lazy in bed. Yung sinasabi nilang wala ka ng gana sa sa kama. Tinatamad ka na. 'Di ba? Yung tipong wala ng foreplay, wala ng romansa. So nangyayari, so ang mangyayari, pasok kagad doon si Manoy sa kuweba ni Manay. Diretso na sa pintuan, wala man lang paalam, walang hi, hello, good morning. So diretso kagad. So, you know what I mean, di ba? At maraming mga babae na mababadtrip dito. Yung tipong sasabihin ng babae, bakit hindi mo muna ako hayaan na mag-relax. Sugod ka ng sugod. Wala namang gera, di ba? Yung mga ganong bagay. So, nagiging problema ito sa inyong relasyon. Siyempre, may mga girls din na niroromansa sila. Hinahalikan, yung nilalambing. So, tayong mga boys naman, gusto naman kaagad yung dire-diretso. Nangyayari, kapag sobra kayo yon sa sobrang panonood nyo ng pornografiya, nawawalan na kayo ng gana at kumbaga tinatamad na kayo, di ba? Yun ang sinasabi ko sa inyo na lazy. So, ayaw na yung foreplay para lang maipakita sa partners natin na mapagbigyan siya. So, ang gagawin natin, papahigayin natin, ipapasok na doon sa kuweba ni Manay at dire-diretso na. Doon dahil nga wala na tayong gana dahil nasobrahan na tayo sa panonood ng porn, di ba? 'Di ba? So which is na hindi gusto ng babae 'yan. So ikaw na wala kang gana, lazy ka na,
Kung lagi kang nanonood ng pornografiya, kasi nga, kapag lagi kang nanonood ng gagawin mo lang, play and start, yun na. So, sa tunay na relasyon, kailangan na foreplay at romansa. So, ito pa guys, kapag nakakapanood ka ng pornography, lalo na sa partners mo, nagiging violent ka. Yun na napapanood mo doon yung iba, 'di ba kapag nakapanood tayo ng ng yung na pagtatalik, 'di ba? Pinapalo ang puwet o yung iba pinapasok sa butas, alam niyo na yun, 'di ba? Ayaw din ng mga babae yun. Kumbaga nakakapanood tayo, yung panonood natin nagiging adventurous tayo. So ayaw din ng mga kababaihan yun yung binababoy sila na dati na hindi mo ginagawa na ipakain mo yung manoy mo sa kanya. Sorry to say that hindi po talaga na ano to na dapat na pag-usapan, pero yun lang pong tinatopic ko po na ito yung epekto ng panonood ng porn. Kaya ito ibinahagi ko na sinabi para alam po ninyo na kung ano yung epekto ng panonood ng pornografiya, kung ano yung side effect. Kaya sinabay-sabay ko na rin po itong topic na ito, itong usapin na ito. Masama man o nahahalayan kayo, real talk lamang po ito, lalo-lalo sa kalalakihan na yun nga nagagawa nila yung hindi maganda sa kanilang asawa, yun nga nagiging violente yung sa pagtatalik nila na yung napapanood nila gusto nilang ipagawa sa asawa. Yun po yung epekto ng sinasabi ko na yung panonood natin, guys. So, maraming makikita doon sa pornography, yung mga pantasya na halimbawa nakapanood ka na gusto mong yung 'di ba yung hard na pagtatalik, pinapalo, kung nagawa mo yun sa asawa mo 'di mag-aaway kayo dun. Yun ang sinasabi ko po guys. So, iyon ang sinasabi ko sa inyo, yung panonood natin, yung scene na nakikita natin, nung malay mo, yung asawa mo na magtataka sa'yo, yung napanood mo at ginawa mo sa kanya, di ba? Kaya, napakalaking epekto po talaga ng panonood na ganyan, yung side effect na yung sinasabi ko sa inyo, pornography, guys. So, ito pa guys na isa pang nakakaapekto yung you might become selfish. Yung sinasabi nilang magiging makasarili ka na. Kasi nga, dahil sa panonood mo na yon, nagiging selfish ka na sa sarili mo. Ikaw lang ang nagiging masaya. Mas gusto mo pang panuorin yung pornography kesa sa partners mo, yung naghihintay sa'yo dun. Nagiging selfish ka na, di ba? Isa sa mga bad effect ay maaring selfish ka. So, pagdating sa inyong intimate moments sa inyong partner, yung tipong hindi pa tapos si Mrs., tapos ka na. Tapos, kapag nag-ano ka o kaya napagbigyan mo siya, ikaw lang nag-aano na sa sarili mo, nag-drive siya. Nandyan lang nakahiga at pinapakiramdaman ka sa sobrang addiction mo doon sa panonood mo. Ini-imagine mo at yun iniisip mo sa utak mo, hindi siya. So, agad-agad lalabasan ka at siya hindi siya satisfied sa ginagawa. Yun yung sinasabi kong selfish din. Bukod pa doon sa ikaw ay nagsasarili at dahil sa panonood mo na yun at hindi mo na pinapansin yung asawa mo. Yun yung you become selfish. So, 'di ba alam niyo naman ang babae mainit 'yan. Nakakailan 'yan. Nakakadami 'yan. Nakakadami ng alam niyo na kung alam 'yon. So, siyempre tayong mga lalaki, kahit isang beses lang tayo, once na pumutok ang ang katas natin, 'di ba? Tayo ay super saiyan na, babalik na tayo sa normal. At ang naging problema dito ay maaring mapaligaya ang ating partners, ang ating girlfriend o partner o asawa kapag tayo ay naging selfish dahil na tayo nakasanayan na natin at ay tapos na tayo. Siyempre, yung mga ibang babae ayaw ng ganun. At tayo kasi kapag na-addict na dito sa panonood na maapektuhan na ang ating pag-iisip, kaya maaari tayong maging selfish.
Yung tipo na iisipin natin, ng ating sarili, ang isipin natin ang ating pagiging pagpapasarap sa buhay, 'di ba? So, yun yung bad effect na sinasabi ko po sa inyo. So, karamihan sa bad effect na maaring makuha ninyo ay kapag mayroong relasyon. Kasi nga, kung kayo ay single, may epekto pa rin ito at may effect ito kung ma-addict kayo. Lalong na kung meron kayong asawa o girlfriend, maaaring maapektuhan ang inyong relasyon. At yan po ang dapat ninyong iwasan. Kaya ito, pinapanood ko po sa inyo ito at ito dapat i-balance ninyo. Hindi nyo maiwasan dahil tayo mga boys, mga ganyan lang na nandito sa abroad, ginagawa po natin yan. At yung mga single ay ginagawa din po. Kaya ang papanood po ng porn ay dapat ilagay natin sa ayos. Huwag po tayong pasobra at alam niyo naman na sobra ay nakakasama sa ating katawan. At ang pagkontrol po sa ating sarili ay siyempre kapag kontrolado natin ang ating moves, siyempre maganda din ang kahinatnan. So, yan po ang aking binahagi po sa inyo at napahaba na po ang aking vlogs. At sana nagustuhan po ninyo itong aking binahagi at tinapik po sa inyo. At usapin po talaga ito yung ganito na usapan. Nakakahiya man at ipalabas po sa inyo, kailangan pag-usapan din po kung ano yung mga nakakaapekto as a human, as a boy, na yun nga yung panonood ng porn ay pag sobra ay nakakasama po. So guys, enjoy watching po. Pobreng Kapampangan. God bless po. Pobreng Kapampangan ulit.